Sabi po ron, and he told to his brothers, sa dami-dami naman ang pwede mong kwentuhan, parati naman yung mga kuya mo, kwentuhan mo. Eh lalo talaga magpupuyo sa galit ito. Okay? Kaya eventually itong mga kapatid niya, nagplanong patayin siya. Kaya ang nangyari mga kapatid, medyo yung pinakakuya, sunod pa, sabi niya, teka muna, huwag natin gawin yan, utol natin yan. Laman ng dugo pa rin natin yan. Huwag natin patayin. Eh anong dapat natin gawin dyan? Busit na kami dyan. Sa tuwing nakikita namin, parati nagyayabang ang mga bagay na tayo daw, luluhod siya yung ating luluhuran. Sabi niya, gawin na lang natin, benta na lang natin yan. Para mawala na sa harapan natin yan. Okay? So, makikita po natin. Tuloy natin yung kanyang panaginip. Sabi niya ganun, listen! Ito, madalas pa siya magsabi, makinig kayo! Makinig kayo mabuti! Alright? Sabi niya ganun, I had another dream and this time, sabi niya, iba na to. This time, the sun and moon and 11 stars were bowing down to me. Aba, hindi lang, alam niyo, 12 itong stars, ibig sabihin, 12 yung kapatid niya rito, eto na, derechahan na to. Kanina, kung yung hawak nila, yung sieve of grains, eto hindi na. Sila na mismo, dinerecha rito ni Joseph the Dreamer. Kaya lang, may kasama, the sun and the moon, which represent his father and his mother. Aba, sobra na to. Lampas na sa limit itong sinasabi nung si Joseph the Dreamer. Tuloy po natin. Then, sabi niya sa verse 10, when he told his father, as well as his brothers, his father rebuked him and said, what is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? Ano ba, ibig mo sabihin? Talaga ba? Pati kami na, okay na yung mga kapatid mo eh. Mga kapatid na, pati ba naman kaming mga magulang mo, hindi mo palulusutin? Totoo ba yung sinasabi mo niya? At tapos, sasabi po ng verse 11, his brothers were jealous of him. Pero tingnan po ninyo, naging reaction ni Jacob. But his father kept the matter in his mind. The father knows that there is something that God is revealing through the life of his youngest son, Joseph. Remember, Joseph was his favorite son. Okay? Now, titingnan po natin ngayon sa istoryang ito. Maaaring hindi natin makikita sa binasa natin ngayon yung nasaan na rito, pastor, yung prinsipyo ng Diyos sa promotion. Sapagkat mas interesado ako sa promotion kaysa sa buhay ni Joseph. Okay? But we're going to mirror ourselves in this story. For I know, okay, ang matindi rito mga kapatid ko, ang Diyos, sabi ko nga kanina, He is in a business of blessing. He is in a business of deliverance. He is in the business of elevating and promoting His children. Why? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, I don't want you to be the tail, I want you to be the head. Nais ko, kayo ay mahigit kaysa sa mga ordinaryong mga tao. Why? Because you are my children. Okay? But still, meron tayong tanong, Lord, why na hindi ito nangyayari up until now in my life? Okay? So, titingnan natin ngayon ang istorya kung bakit. Alam natin ang istorya dito kay Joseph the Dreamer, but assuming na hindi natin alam muna ang istorya niya. Now, we have started in the life of Joseph as a young kid who just dreaming. After his dream, siya naman po ay faithfully nagsasalita at honestly nagsasalita sa mga kanyang napanaginipan na nagresulta naman ng na-misunderstood ng kanyang mga kapatid. Okay? Sapagkat alam po niyo mga kapatid, hindi lamang po kasi yun na nagbunsod sa mga kapatid niya para magalit eh. Kaya sila una talagang nagalit kay Joseph sapagkat ang kanyang tatay, siya ang pinakapaborito. So they got jealous. Kaya nakita niyo yung word, jealous, jeling na nga itong mga kuya. Tapos ganun pa ang ganun pa ang mga naririnig nila dito sa pinagjejeling-jelingan nilang kapatid, no? Kaya, tingnan po natin ngayon ang istorya. Una sa lahat, unang prinsipyo ng Diyos, according sa istorya ni Joseph, gusto ko makita natin na ang bagay na plano ng Diyos sa buhay mo ay dinisenyo na at kita na agad simula sa umpisa ng buhay mo. In other words, okay, God's purpose is fixed from the beginning.
Malalaman mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Malalaman mo kung paanong ang Diyos ay i-elevate ka sa buhay mong ito. Malalaman mo sapagkat makikita mo ito sa umpisa pa lamang kung anong klaseng tao o pagkatao na mayroon ka sa iyong buhay. Sapagkat malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos, tayo daw po mga anak ng Diyos ay pinili na ng Diyos. Sabi nga ng Jeremiah chapter 1 verse 4 and 5, sabi po doon, Jeremiah 1, 4 and 5. The word of the Lord came to me, sabi po ni Prophet Jeremiah. Si Jeremiah po ay hindi pa propeta ng mga panahon nito. Ang sabi po ni Jeremiah, ganito po niya inilahad ang sinabi ng Diyos sa kanya. Before I formed you in the womb, I knew you. Now this is the word, I knew you. Now this word is in Hebrew is Yoda. Okay? Yoda, ibig sabihin, kaya siguro yung kung nanonood kayo ni Star Wars, nandoon si Yoda, siguro kinuha ni George Lucas yung pangalan ng Yoda because it means knowledge, know-how, or knowing. Okay? But this word, kapag dinikit mo ito sa sentence na ito, ibig sabihin, I have already knew or I appointed you beforehand. Ibig sabihin, mayroon ka ng kalalagyan sa akin bago pa lamang magkakorting bata ka sa tiyan ng iyong ina. Yun ang ibig sabihin ng Ibig sabihin, mayroon na siyang panawagan, may appointment na siya, mayroon na siyang divine appointment mula sa ating Panginoong Diyos. I know you, sabi ni Yahweh kay Jeremiah. At ang sabi ni Yahweh ba? Sabi ni Yahweh, I had set you apart. Hiniwalay na kita. Ibig sabihin, mayroon kang betsu o hiwalay na plano na hindi gagawin ng iba. Meron kang special na bagay na gagawin mo na ikaw lamang ang tinawag ko para dito. Now siguro baka sabihin nyo, pastor, para kay Joseph lang yan, tsaka kay Jeremiah. Wala naman siguro para sa akin. Hindi naman siguro naman nagkataon lang na sila'y panawagan na ganyan. Kaya hindi naman siguro applicable sa akin yung mga bagay na yan, di ba? Maaring tanong natin yan. Pero alam nyo po ba, ang sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 1 verse 4 and 6, sabi ganoon, before He chose us in Him before the creation of the world. Makita po natin mga kapatid, He chose us. Pinili ka na niya. Actually, hindi, kung sinabi rito ni Jeremiah, bago pa lamang siya magkaporma sa tiyan ng nanay niya, ay pinili na siya ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, okay? Tayo daw pong lahat na tinawag na mananampalataya na ngayon sa ating Panginoon Hesukristo. Lahat ng taong mayroong relasyon sa ating Panginoon Hesukristo. Alam po ba niyo sabi? God has chosen us before the creation of this world. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano mo ngayon ay hindi aksidente. Ibig sabihin, nung ipinanganak ka sa mundong ito ay hindi aksidente. Huwag mo sabihin, hindi po, pastor, kasi sa totoo lang na-rape po ang aking nanay at ako po lumabas. Or sa totoo lang po, hindi talaga aksidente lang ako dahil nagpipils ang nanay at tatay ko, lumabas po ako. Aksidente talaga. Ano man ang maging dahilan mo at sabihin nilang hindi ka talaga inaasahang lumabas sa mundong ito, pero sabi ng Diyos, no, walang aksidente. Sapagat siya ang author ng buhay, siya ang nagbibigay ng hininga. Tama po ba?